dilim ng gabi, may apo. Isang madugong bakbakan ang natapos sa warehouse ni Mr. Chan at sa huli ay tuluyan ang nabigo ang kampo ni Lucas. Hindi nila nagawang patahimikin si Mr. Chan dahil naunahan sila ng grupo ni Samantha. Dahil sa mabilis na operasyon, nahuli ng buhay ang negosyante at napunta ito sa kustodiya ng mga otoridad. Isang malaking dagok ito para kay Lucas na umuwing bigo at sugatan. Pagdating niya sa kanilang bahay, kitang-kita ang matinding galit sa kanyang mukha. Agad siyang tinanong ng kanyang mga magulang kung ano ang nangyari sa misyon. Doon isinumpa ni Lucas na hindi na si Mr. Chan ang kanyang paghihigantihan. Iisa na lamang ang gusto niyang pagbayarin sa lahat, si Samantha Jacinto. Ayon kay Lucas, si Samantha ang dahilan kung bakit sila nabigo at kung bakit siya nasugatan sa operasyon. Hindi naman ito binaliwala ng kanyang ama. Para sa kanya, hindi na ito simpleng alitan kundi isang seryosong digmaan sa pagitan ng dalawang kampo. Dahil sa ginawa ni Samantha, handa na silang kalabanin ang pamilya Jacinto kahit pa maapektuhan ang kanilang mga transaksyon at ugnayan kay Ricardo. Maliwanag na mas lalo pang lalala ang tensyon sa pagitan ng magkabilang panig. Samantala, may magandang balita namang dumating para kay Gabo dahil sa mga gintong na recover mula kay Mr. Chan, nagkaroon siya ng sapat na pera upang maipagamot ang kanyang amang si Mang Rudy. Isa itong malaking hakbang para sa kanyang pamilya, ngunit hindi pa rin nawawala ang pagdududa ng mga tao sa kanyang paligid. Ang mga tauhan ni Papang ay kumbinsidong hindi na ibabalik ni Gabo ang napakaraming gintong kanyang nakuha. Para sa kanila, napakalaking tukso ng kayamanang iyon at imposibleng kusang isusuko ito. Ngunit hindi nila lubos na nakilala ng tunay at pagkatao nitong si Gabo. Kasabay nito, nagduda na rin si Aling Betchay nang makita niyang may pambayad na sila sa pagpapagamot ni Mang Rudy. Sigurado siyang may ginagawang masama si Gabo upang makakuha ng ganoong kalaking pera. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagdududa, ibang desisyon ang nabuo sa isip ni Gabo. Hindi niya balak angkinin ang mga gintong na-recover, sa halip nais niya itong isauli kay Papang upang mapatunayan na karapat dapat siyang pagkatiwalaan at upang mas maging matatag ang tiwala sa kanya sa mga susunod pang misyon. Pero kapag nalaman ng lahat na isinauli ni Gabo ang napakalaking kayamanan, mababago na kaya ang tingin nila sa kanya o may panibagong pagsubok na naman ang haharapin niya? Abangan ang mga susunod na kabanata dahil mas matitindi pa ang mga pangyayaring darating.